Dito po sa mundo ng cryptocurrency ay madalas na po ang kwento ng mga biglaang yaman at malalaking pagkatalo. Isang halimbawa po nito ang nangyari sa isang trader na kilala bilang 0x4EC kung saan ay nawalan po siya ng halos $500,000 sa loob lamang ng siyam na araw or 9 days matapos po siyang mag-invest kay Pepe. Ang kanyang kwento ay nagbabadya ng mahalagang aral tungkol po sa pagiging maingat at ang peligro ng FOMO or fear of missing out dito sa crypto market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, umpisahan po natin sa kung ano po ang nangyari sa trader na si 0x4EC. Yan, itong nakalipas po na December 10 ay nagdesisyon itong si 0x4EC na bumili ng 60.782 billion na pepe gamit po ang kanyang 4.75 na wrap Bitcoin. At maliban po dyan ay ginamit na rin niya ang 150,000 na USDC na kanyang stablecoin. Kaya sa kabuuang halaga ay umaabot po ito ng $1.59 million. Yan, sa mga panahong ito ay ang presyo po ni Pepe ay papalapit na po sa kanyang all-time high na presyo o yung kanyang ATH. At ito po yung nagdulot ng malaking kasabikan sa market. Subalit hindi po nagtagal ay biglang bumagsak ang presyo ni Pepe kasabay po ng pagbaba ng market. Dahil po sa takot na mawalan ng mas malaking halaga, agad niyang ibinenta ang kanyang mga Pepe yan sa mas mababang presyo. Dahilan upang malugi po siya ng halos $477,000. Ayan. Ngayon bakit nawala ang halaga ni Pepe? Ayan. Ang pagbaba po ng presyo ni Pepe ay resulta po ito ng maraming mga bagay. At kabilang na po rito ay ang pagkakataon ng ATH or all-time high. Yan, kapag ang presyo po ng isang token ay umabot po sa kanyang all-time high, madalas po na nagiging pabago-bago ang market. Maraming traders ang nagbebenta upang mag-take profit dahilan upang bumaba ang presyo nito. Maliban po sa pagkakataon ng all-time high nito ay ang pagtaas naman ng kanyang volatility. Yan, mabilis po na galaw ng presyo ay nagdudulot po ito ng panic selling. Sa kaso po ni Pepe ay maraming traders ang nagdesisyong ibenta ang kanilang hawak or holdings dahil po sa takot na mas bumaba pa ang presyo nito. At maliban po rito ay ang pagbabago po sa crypto market. Ang pagbagsak po ni Pepe ay naapektuhan din ng mas malawak na crypto market crash kung saan ay dulot po ito ng mga policies ng Federal Reserve at ang pagbaba ng tiwala sa market. Ngayon ay ano po ang aral na makukuha natin sa kwentong ito? Yan, unang-una ay iwasan po natin ang FOMO. Yan, ang FOMO ay ito po yung tinatawag na fear of missing out, kung saan ay madalas na nagtutulak sa mga traders na bumili ng token sa mataas na presyo at umaasa na ito'y tataas pa. Subalit ang hindi po pag-analyze ng market trends at technical na aspeto ay nagdudulot po ito ng malaking panganib o risk. Pangalawa ay magkaroon po ng plano. Yan, mahalagang magkaroon po ng malinaw na plano sa pagbili at pagbenta ng token. Huwag po tayo magdesisyon batay lamang sa ating emosyon. At pangatlo ay alamin po natin ang volatility ng crypto. Ang ang cryptocurrency market ay likas po na pabago-bago. Ang mga token tulad po ni Pepe ay madaling maapektuhan ng market sentiments dahilan upang magbago ang presyo nito ng napakabilis. Ngayon ay ano na po ang kalagayan ng ano na po ang kasalukuyang kalagayan ni Pepe ngayon? Sa ngayon, ang presyo po ni Pepe ay naglalaro sa
presyong 40 digits 1916. Bumaba po siya ng 32% mula sa ATH nito. Itong si Pepe ay nasa bearish trend ayon po sa technical analysis at kung saan ay meron po siyang relative strength index na bumagsak po sa ilalim ng 50. Gayunpaman ay may mga posibilidad na magkaroon po ng bullish reversal kung ang presyo nito ay muling makatawid sa resistance level na 40 digits 28.21. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor ni Pepe. Malaga pong maunawaan natin ang aral mula sa kwento ng trader na si 0x4EC. Una ay iwasan po natin ang pagiging padalos-dalos sa pagbili ng mga token na nasa all-time high or malapit na po sa kanyang all-time high. Pangalawa ay pag-aralan po natin ang market conditions bago po tayo mag-invest. Lalo na po sa mga meme coins tulad ni Pepe na likas na pabago-bago. At ang panghuli, huwag po nating kalimutan ang risk management. Maglaan lamang po tayo ng pera na handa po tayong mawala. At sa huli ay ano naman po ang aking masasabi rito. Ang kwento po ng trader dito na nawalan ng halos $500,000 ay isa po itong paalala na ang crypto trading ay hindi lamang tungkol sa swerte. Ito ay isang larangan na nangangailangan po ng tamang kaalaman, disiplina at maingat na desisyon. Bilang isang Pinoy crypto enthusiast, gamitin po natin ang kwentong ito bilang gabay upang maging mas matalino at maingat sa bawat hakbang sa cryptocurrency market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.